Salamat po sa Diyos at mayroon tayong panibagong buhay na iaalay natin sa ating pong Panginoon dahil siya naman po ang lahat ng may bigay nito sa atin. Amen po ba? So sa month po na to, ang title po ang tema po natin, tatawag na Breakthrough, Kindness that Brings Favor. Nandiyan po yan sa Ephesians chapter 4, verse 32. So ngayon pong umaga, ang title naman po natin ng ating pong pag-aaralan, yung tinatawag na bago sa bawat umaga. Ibig sabihin, bago, fresh. Pagbago, may ibang excitement talaga na dinudulot ang Panginoon sa ating pong mga buhay. Sabi doon, ang kabutihan ng Diyos na hindi mauubos kahit sa pinakamahirap na panahon. Totoo naman po iyon, di po ba? Di po ba ang sino makapagsasabi ritong hindi naging tapat ang Lord sa kanyang buhay nung siya ay nag-aaral, nung ikaw ay magulang, nung ikaw ay nagpapaaral, nung binayaran ng Lord lahat ng mga bills natin na dapat nating bayaran, naging tapat ang Panginoon sa ating pong mga buhay. Walang ni isa rito na hindi makapagsasabi na ang Diyos ay hindi tapat sa kanya pong buhay. Amen po ba? Even sa pagsubok, tapat pa rin ang Diyos. Bakit po? Kasama yun sa pagdidisiplina sa ating pong mga buhay. Ang kailangan lang natin, magpasakop sa ating pong Panginoon at patuloy na magpakumbaba sa kanyang harapan. At kasama ang pag-amin, wala naman po tayong magagawa, hiwalay sa ating pong Panginoon. Amen po ba? I-try nyo pong hindi magbasa ng isang araw, 2 araw, 1 linggo, malayo na yon. Medyo mahirap nang makabalik doon sa sinasabing pakikipag-ugnayan natin sa Panginoon. Pero hindi naman huli ang lahat. Kaya nga sabi doon, may bago bawat umaga. Kada simula mo, naroroon ang presensya ng ating pong Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Sabi niya po dito sa ating pong pag-aaralan, ang kabutihan ng Diyos na hindi mauubos kahit sa pinakamahirap na panahon. Nandiyan po yan sa panaghoy. Yung panaghoy po tinatawag na lamentation. Nasa pagitan po siya ng Ezekiel and Jeremiah. So makikita po natin doon na sabi niya, basahin po natin, ang pag-ibig ng Panginoon ay hindi natatapos. Ulit po, sabay-sabay po tayo. Sabi niya, ang pag-ibig ng Panginoon ay hindi natatapos, ang kanyang mga awa ay hindi mauubos, bago ang mga ito sa bawat umaga, dakila ang iyong katapatan. Sa panimula po ng ating pong pag-aaralan, una po, para po tayo ay makarami, ang pinakamagandang talata, sa pinakamasakit na aklat, yung tatawag nga pong lamentation, panaghoy. Pangalan pa lang, nandoon na agad yung sinasabing panaghoy. Ano ba yung panaghoy? Pag sa Tagalog po, pag panaghoy, yung todo yung iyak. Yung nananangis talaga, kaya nga sinabing panaghoy, lamentation. Kaya ang sabi niya rito, may isang bagay na sa ating pong mga buhay, pag lagi po nating naaalala, palagi nating tinatanong, saan ba galing ang talatang ito? Kasi ang sagot sa tanong na iyon ay nagbabago ng lahat. Sabi niya, ang mga panaghoy po sa Kabanata 3, talatang 22, talatang hanggang 23, ito yung sikat na bago sa bawat umaga. Paborito daw to ng lahat. Ginawa na nga ang kanta, di ba? Sabi niya, there's a new every morning. New every morning. Great thy faithfulness. Tapat daw ang Panginoon sa kada umaga ng ating pong buhay. Ang sumulat ng mga panaghoy ay hindi nagsasalita mula sa isang maginhawa at maayos na buhay. Nagsasalita siya mula sa gitna ng kaguluhan o guho at abo. Ibig sabihin sa masakit, sa mapait, sa madilim, na karanasan ng kanya pong buhay. Kung titignan po natin, lahat naman tayo nagdaan doon dahil hindi tayo ganito kabait ngayon, kundi tayo nagdaan doon sa mga sinasabi, tinutukoy ng salita ng Lord. Amen po ba? Wala naman tinawag sa atin ng Lord na mabait na agad. Ang kagandahan lang doon, hindi tayo inantay ng Lord na maging mabait at mabuti bago niya tayo tinawag upang paglingkuran siya. Amen po ba? Kaya masarap pong pumunta every Sunday, kada may gawain sa Panginoon. Bakit po kumpleto pa tayo?
ng pyesa ng ating katawan, parang pyesa lang ng sasakyan, ano. Pag may sira na, mahirap na. Mahirap nang makapaglingkod sa Panginoon, lalo na kung malabo na yung mata. O kami dito, darating ang isang araw, yung mga lakas namin, hindi na kasing lakas ng kagaya ngayon. At yung mga kabataan, mapalad kayo at mahaba pa at marami pang lakas ang maibibigay niyong paglilingkod sa ating pong Panginoon. Huwag po natin niyang sayangin. Dahil sabi nga, at the end of the age, kasama natin ang ating pong Panginoon. Sabi niya po yan sa Matthew 28 verse 20. Kaya nga sa ating pong pag-aaral, sabi sa Panaghoy chapter 3 verse 2 and 3, pag-aaralan po natin yung salita ng Lord, dito po sa Panaghoy chapter 3, yung pong hanggang 20, yung lahat ng kasamaan, lahat ng kabiguan, lahat ng hinagpis, nandun po sa bandang unahan. Pero mula dun sa 21 verse 21, naisip niya na manumbalik yung kanyang pag-asa sa ating pong Panginoon. Naisip niya na, oo nga yung katapatan ng ating pong Panginoon, nananatiling tapat ang ating pong Diyos. Minsan sa ating pong mga buhay may pangyayari na pag nagdidesisyon tayo muna. Pag dulo na, hindi mo na kaya, lalapit ka na sa Panginoon. Pwede namang una agad sa Panginoon, di po ba? Kahit maliit na bagay, maganda po na ito ay naipapaalam natin sa ating pong Panginoon dahil siya ang may alam at may akda ng ating pong mga buhay. Siya ang nakakaalam kung ano ang pinakamabuti at pinakamainam sa kanyang mga anak. Kaya nga po sabi niya rito sa verse 2, itinaboy niya ako sa lugar na wala kahit bahagyang liwanag. Walang awa ni akong hinahampas sa buong maghapon. Kasama po rin ito tinatawag na ang lupang pangako ay kumakatawan sa presensya ng Diyos nang sila'y palayasin mula rito bilang parusa sa kanilang mga kasalanan. Sila ay tinaboy sa kadiliman. Ang kapanipaniwalang mga pahayag tungkol sa kabutihan ng Diyos ay hindi galing sa magaan na panahon, galing sa pinakamahirap. Kaya para sa iyo ito. Amen po ba? Lahat po ng pinakamasarap na awit na nadilikha mo yon kapag ikaw ay may hinagpis, kapag ikaw ay may pait, may sakit sa kalooban. Dahil natututunan mong awitan ng Diyos ng tunay. Dahil dito mo nakikita ang iyong sarili na ikaw ay kapos at kulang kung wala at layo sa ating pong Panginoon. Amen po ba? So sa pagpapatuloy po ng ating pong pag-aaralan, titingnan natin ngayon ang tatlo sa mga katotohanang sinasabi ng 2 talatang ito. At sa bawat isa, makikita natin kung paano ito natutupad ng buo sa buhay ng kamatayan ng ating pong Panginoong Hesus. Una, sabi niya rito, hindi natatapos ang kanyang kabutihan. Nandiyan po siya sa verse 22, letter A. Kahit may lahat ng dahilan para mag-alinlangan, sabi niya rito sa mga Panaghoy, chapter 3, verse 22, letter A, bago dumating sa talatang ito, 21 talata ang inilaang ng may akda para ilista ang lahat ng nangyaring masama sa kanya. Ang kadiliman, ang pagdurusa, ang kahihiyan, sabi niya, ang pagbagsak ng Jerusalem. At pagkatapos ng lahat ng iyon, biglang nagsabi siya ng ganito, ang pag-ibig ng Panginoon ay hindi natatapos, ang kanyang mga awa ay hindi nauubos. Totoo po ba to sa inyo? Amen. Ang salita po ritong tinatawag ay pag-ibig. Sa Hebreo, tinatawag siyang hesed. Ay hindi lang basta pagmamahal, ito yung tapat, pangako, hindi nag-iiba na pagmamahal. Covenant love, sabi ng mga scholar. Sabi niya, si Jeremiah po, muntik nang mawalan ng pag-asa. Si Jeremiah. Pagkatapos ay naalayan niya ang isang bagay na muling nagpanumbalik sa kanyang pag-asa. At ang sinasabi niya lang ay ito. Sabi niya, hindi ito matatapos, hindi ito napapagod, hindi ito mauubos ang pag-ibig at habag ng Diyos. Amen po? Ito'y walang katapusan. Ito'y hindi napapagod. Ito lalo na ang hindi nauubos. Dahil ang pag-ibig ng Diyos at habag niya ay nananatili sa ating pong mga buhay. Kahit na tayo minsan o madalas, tayo ay nagkakamali, subalit ang Lord kailanman
sa pamamagitan ng kanyang anak, hindi niya na yon tinatandaan. Nililimot niya na yaring ating mga kasalanan. Huwag ka lang paulit-ulit doon. Kapag ikaw ay nangingin ng tawad sa Panginoon, sabi niyong iba, may white lies daw. Ano pa yung isa? Parehas lang yun. Kasinungalingan, nagsinungaling ka sa maliit. Sa malaki, parehas lang yun. Parehas lang din yung kasalanan sa ating pong Panginoon. Mas masarap pong mabuhay bilang Kristiyano na isang totoo sa harapan ng ating pong Panginoon, maging sa harapan ng mga tao. Amen po ba? Iyan po ay karakter ng ating pong Panginoon, ang pagiging totoo sa lahat ng aspeto ng ating pong mga buhay. Dahil ang totoo naman pong nakakaalam ng lahat ng iyan ay walang iba kundi ang ating pong Panginoong Hesus. Kaya nga, sinabi niya, natatapos ang kanyang kabutihan parang isang pako. So, hindi natatapos ang kanyang kabutihan parang isang pako na tinadtad niya sa lupa kahit lahat ay gumuguho. Iyon ang unang aral. Ang tunay na kabutihan ng Diyos ay hindi sinusukat sa lagay ng iyong buhay. Kung ang tiwala mo sa Diyos ay bumababa, kapag mahirap ang buhay at umaakyat kapag maganda. Ibig sabihin, seasonal. Kapag okay ang kondisyon mo, okay, umaakyat yung iyong pananampalataya at pagmamahal sa Panginoon. Kapag naman bumababa, pag mahirap ang iyong buhay, bumababa ang iyong pagmamahal, ang iyong pagtitiwala sa Panginoon. Parang dapat balanse lagi sa ating pong mga buhay. Hindi yun dapat nagbabago dahil ang dapat sa ating pong Panginoon, siya ay nananatiling Diyos at tapat sa lahat ng ating pong pangangailangan. Tandaan po natin, anumang pangangailangan natin, kailanman hindi tayo kukulangin. Pag iyan ay pangangailangan natin, kinukulang lang po tayo doon sa ating mga gusto dahil hindi iyon ang ating mga pangangailangan. Sukatin niyo po, halimbawa, wala na kayong maisuot na damit. Kayang patingka rin ng Lord ang araw para matuyo ang iyong nilaban na damit para may maisuot ka. Kayang gawin po yun ng Panginoon. Ako po ay nagtitinda ng barbecue. May isa po akong natuklasan. Di po ba ang sili, di ko naman siya ipinopromote, di po ba ang sili ay umabot sa nasa 2,000? Napansin ko po noon, kapag kami ay nagtimpla ng sausawan, konting sili ko mahal, maanghang na. Nagmura naman. Madami na, hindi pa maanghang. Alam ng Lord ang kanyang ginagawa. Amen po ba? Pinag-aaralan ko po yun. Sabi ko, noong mahal ang sili, konti lang, maanghang na. Ngayon, marami na, parang kulang pa. Sapat ang Lord sa bawat pangangailangan natin. Amen? Nakakatuwa po, sabi ko, yung mangga, bakit dumidilaw? Kahit bantayan ko ito, hindi ko kayang gawin. Dahil ilagay mo doon, bukas dilaw na, pati mga mangga. Kaya nagtataka ko, sabi ko, Lord, pag tag-araw, ang mga prutas, yung matubig, kagaya ng pakuan, singkamas, bakit po? Alam ng Diyos na iyon ang ating mga pangangailangan. Kapag ikaw ay nauuhaw sa salita ng Lord, sundin mo na yung iyong kauhawan. Huwag ka nang magpapetik-petik, gawin mo na yon. Kasi mamaya, wala ka ng panahon. Kapag ikaw ay kinumbik ng Holy Spirit, ikaw ay kanya lang kinakalabit na makipag-ugnayan sa ating pong Diyos, gawin mo na. Huwag mo nang ipagpaliban pa. Iyon yung pinakamainam at oras na pagsunod sa kalooban ng ating pong Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pong Diyos. Kaya nga, sabi niya, kung ang tiwala mo sa Diyos ay bumababa kapag mahirap ang buhay at umaakyat kapag maganda, hindi pa iyon ang klase ng tiwala na sinasabi ng panaghoy. Sino ba ang makapaghihiwalay sa atin mula sa pagmamahal ni Kristo? Ang kapaghatian ba? O ang kagipitan? O ang pag-uusig? O ang gutom? O ang kahirapan? O ang panganib? Sa ating pong mga buhay, sabi doon, hindi sa lahat ng mga bagay na ito, higit pa tayong mapagtagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Iyon yung sinasabing, we are more than conqueror. Iyan po yung laging binabanggit ni Brother Eddie. Wala daw po dapat mga anak na talunan. Wala daw po anak ng Diyos na mga talunan. Nagiging talunan daw tayo dahil sa ating katamaran, sa pagbabasa ng salita ng Lord at pananalangin. Sabi nga namin nung minsan, kapag mabilis nang uminit ang ulo mo, kulang ka na sa pagbabasa ng salita ng Lord.
Kapag madali ka ng mainis, kulang ka na sa pananalangin at pagbubulay-bulay ng salita ng Lord. Tama po ba yon? Tandaan niyo po, kapag po maiinitin ang ulo niyo, there's something wrong. May indicator na po yun. Indicator, kumbaga, nagpapaalala na kulang ka sa pananalangin, kulang ka na sa pagbabasa ng salita ng Lord. Bakit? Maliit na yung pasensya mo, manipis na. Kumbaga, madali ka nang kumulo. Masagi ka lang. Parang ano yun, yung parang spring. Mainit agad ang ulo. Bakit? Ibig sabihin po nun, kulang ka na sa pananalangin, kulang ka na sa pagbabasalita ng Diyos. Masdan mo kung ikaw ay laging babad sa presensya ng Lord, kahit ano pa yung mangyari sa iyong pagitan, baliwala lang sa iyo. Bakit? Puspus ka ng banal na salita ng Panginoon at ang kanyang kapangyarihan. Mayroong Holy Spirit na kumukontrol sa iyo at nagga-guide sa iyo. Amen po ba? Kaya tandaan niyo po, kapag po kayo ay mabilis nang uminit ang ulo, kulang ka na sa pagbabasa ng salita ng Lord, kulang ka na sa pananalangin. Kapag madali ka na ring mainis, iyon din yung dahilan. Kaya kapag ka nakita mo yung kapwa mo na medyo iba, isa lang ang sasabihin mo, kulang na sa pananalangin at pagbabasa ng salita ng Lord. O wala na tayong panahon sa pagbabasa ng salita ng Lord. Wala pong kasing kawawa ang isang Kristiyano na hindi nagbabasa ng salita ng ating pong Panginoon. Tayo po sa ating pong mga buhay, napakapalad po natin, iniwanan tayo ng ating pong Panginoon na salita niya na magiging gabay natin habang tayo ay nabubuhay. Napakasimple pero napakahirap daw gawin. Bakit nga? Sa pagpapanalangin daw, nakakatulog na. Sa pagbabasa ng salita ng Lord, inaantok na. Samantalang ang salita ng Lord, ito lang yung Espiritu at nagbibigay ng buhay. Magbasa ka ng mga comics o anumang babasahin, wala iyong buhay dahil wala yung Espiritu. Tanging salita ng Lord lamang ay mayroong Espiritu at buhay at nagbibigay sa atin ng tunay na buhay na ating ikapamumuhay. Amen po? Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Yan lamang pong salita ng ating pong Panginoon. Kaya nga sa pagpapatuloy po ng ating pong pag-aaralan, ang kabutihang hindi natatapos ng mga panaghoy ay pinakamalinaw na nakikita sa buhay ni Jesus. Hindi niya pinabayaan ang kanyang misyon, hindi siya tumakbo kahit napakahirap na ng lahat. Sinabi ng Hebrews chapter 12 verse 2 na dahil sa kagalakang iniligay sa kanyang harapan, tiniis niya ang krus. Hinamak ang kahihiyan at ang pag-ibig at habag, sinasabing hesed ng Diyos na hindi natatapos kahit sa guho ng Jerusalem. Iyon din ay hindi natatapos kahit sa krus ng Kalbaryo. Kaya sa ating pong mga buhay, kapag tayo daw po ay marathon ba ang tawag diyan? Kapag tayo ay tumatakbo, hindi ka dapat tumitingin dun sa kasabay mo. Titingin ka sa author, the finisher of our faith. Walang iba kundi sa ating pong Panginoong Jesus. Amen po ba? Sa pagtakbo sa ating pong paglakad bilang mananampalataya, maganda po na ang ating pong mga mata ay nakatingin lamang din po sa ating pong Panginoong Jesus. Minsan sa ating pong mga buhay, hindi mo na alam kung ano yung gagawin mo. Pero may sagot po ang ating pong Panginoon sa 2 Chronicle chapter 20 verse 12. Sabi ng Panginoon doon, ako lagi ko pong kinukote, Lord, I don't know what to do, but my eyes are upon you. Sa buhay po natin, madalas na hindi natin alam ang ating pong gagawin, ituon mo lang ang iyong paningin sa ating pong Panginoong Jesus. Tiyak at sigurado, bibigyan kanya ng kapayapaan. Amen? Tapat po ang Diyos na tumawag sa atin. Sabi nga, hindi ikaw ang pumili sa Panginoong Jesus, ikaw ay pinili ng ating pong Panginoon. Napakapalad po natin, ano? Sabi nga niya, maliwanag, hindi ako ang pumili sa Diyos, ang Diyos ang pumili sa akin. Ang bawat isa sa inyo, ang Diyos ang pumili sa inyo, hindi si pastora, hindi yung mga katabi nyo. Ang Diyos ang pumili sa inyo at kagaya ng naririto ngayon, ang Diyos din ang pumili at pumayag na pumarito kayo upang sambahin siya sa espiritu at katotohanan. Kaya yung inyo pong mga kamay, pwede nyo po yung ipalakpak sa Diyos
na nagbigay sa atin ng buhay. Palakpakan po natin ang pinakamainam pa. Praise God. Kaya nga napakabuti po ng ating pong Panginoon. Bakit? Sapagkat may bago ito sa bawat umaga. Number 2 po. Kaya nga sa mga panaghoy, chapter 3 verse 23 letter A, hindi ka nagigising ng may utang. Paano nga ba yun, ano? Hindi mo kailangang bayaran ng kahapon. Ang ikalawang bagay na sinasabi ng talatang ito ay tungkol sa ritmo ng kabutihan ng Diyos. Bago ang mga ito sa bawat umaga, isa ito sa mga napakaaliw na linya sa buong Biblia. Pero kailangan nating maunawaan kung ano talaga ang ibig sabihin nito. Bago ang mga ito sa bawat umaga, dakila ang iyong katapatan, sabi nga ng Panaghoy, chapter 3, verse 22. Bago sa bawat umaga ay hindi ibig sabihin na iba-iba ang kabutihan ng Diyos araw-araw. Parang minsan mas mabait, minsan hindi. Ang salitang bago ay tinatawag na kades sa Hebreo, ay ibig sabihin pagpapanumbalik sa buong dami. Parang bukal na nagpipil up ulit sa gabi, parang mana na lumilitaw uli at lumalapag sa lupa tuwing umaga, kahit anong nangyari nung nakaraang araw. Hindi ka nagigising ng may utang. Ito ang pinaka-practical na mensahe ng talatang ito. Sinabi ng Diyos, hindi mo daladala ang bukas ang utang ng kahapon. Hindi ka nagigising ng may babayarang natitirang kasalanan mula kahapon. Hindi mo kailangang gumastos ng isang araw o oras mo sa umaga para bayaran ang nangyari kahapon ng gabi. Sa bawat umaga pagkatapos ng pinakamasama mong araw, pinakamalaking pagkakamali, pinakamahirap na panahon, puno ulit ng kabutihan ng Diyos ang ating pong umaga. Amen? Kaya tinatawag na there are new every morning. Kapag po tayo ay nagtatrabaho, pagod tayo, di ba? Matutulog tayo, pero pag naitulog mo na yan at naipahinga na yung iyong physical na pangangatawan, may panibagong lakas uli sa bawat umaga. Amen po? Kaya mas masarap po minsan yung wala kang tulog kesa sa wala kang gising. Di po ba? Masarap yung kahit napupuyat ka, masarap pa rin yun. At least lagi kang gising. Pero hindi naman tayo mga adik. Adik tayo sa salita ng ating pong Panginoon. Amen? Yun ang masarap kaadikan. Yung mga kabataan ngayon, iba yata yung kinagigiliwan. Minsan nakakulubong ng kumot pero may liwanag sa loob. Ano yun? O sabi, tulog na. O pag kami nakakita, lalagay sa ilalim ng unan, mamaya tutunog, ang binabantayan, yung nagbabantay sa kanya kung siya ay gising. Magulat ka, naglalaro pala ng computer. Mga kabataan, pag-aralan nyo ang salita ng Panginoon at ito ay magbibigay ng tugatog ng tagumpay sa inyo pong buhay. Amen? Kapag ikaw ay kabataan, nag-aaral ka, mag-aral kang mabuti. Yung boyfriend, girlfriend, nakakapag-antay yan. May panahon dyan ang ating pong Panginoon. Kapag ikaw ay mag-aaral, mag-aral kang mabuti dahil ikaw ay pinag-aaral. Dahil darating ang panahon, ikaw ay magkakapamilya, yung aming mga iniintindi ngayon, iintindihin nyo na rin. Kaya enjoyin nyo ang inyong buhay. Na habang may panahon, mabigyan nyo ng parangal ang ating pong Panginoon sa inyo pong kabataan. Amen? Iwas-iwasan nyo po yung, kasi po bakit? Malakas din po yung makalabo ng inyong mata. Doong panahon po namin, ang ginagamit namin ay gasera. Pagising mo sa umaga, yung ilong mo sobrang itim. Bakit? Doon ka umaasa sa liwanag ng sulo o ng gasera. Kayo po ay napakapalad na ngayon. Mayroon na tayong electricity na hindi naiitim ang iyong mga ilong habang ikaw ay nag-aaral. Napakapalad po natin ngayon. Dati wala namang mga sapatos, tsineras lang, bukas na yung sakong, nakalitaw na. Pero ngayon, di sapatos pa kayo. Napakabuti po ng ating pong Panginoon sa ating pong mga buhay. Hindi niya hinayaan na mga yun niranas ng ating pong mga magulang ay danasin ng ating pong mga anak ngayon. Dahil nagpapatunay ito na tapat ang Diyos sa kanyang mga pinangako sa ating pong mga ninuno. Amen? We are the heirs of Abraham. Tayo ay tagapagmana.
Imagine mo, tayo ay tagapagmana, di ba? Kaya wag po natin sayangin yung ating pong buhay. Ito po ay pagkatiwala natin at gamitin po natin sa ating pong Panginoon. Kaya nga sabi niya rito, hindi ito isang limitadong supply na nauubos. Sabi niya, nagre-renew ito dahil tapat ang Diyos. Pinaris ng talatang bago sa bawat umaga sa dakilang katapatan at malaki ang kaugnayan nito. Nagre-renew ang kabutihan ng Diyos hindi dahil unpredictable siya. Nagre-renew ito dahil tapat siya, hindi nagbabago ang kanyang karakter. Ang parehong Diyos na mabait kahapon ay mabait pa rin ngayon. Amen? Katapat po ng ating pong Panginoon, kabuti niya. Ang kabutihan ngayon ay kasimpuno ng kabutihan ng Panginoon kahapon. Amen po tayo. Amen po dyan. Amen. Praise God. Sapagkat ang kanyang galit ay isang sandali lamang, ngunit ang kanyang pabor ay para sa habang buhay. Ang pagtangis ay maaaring manatili sa gabi, ngunit ang kagalakan ay darating sa umaga. Sabi niya po sa Awit chapter 30 verse 5. Ito ang pattern ng Diyos, pansamantala lamang ang kanyang galit. Ang pabor, ang talagang direksyon ng kanyang puso para sa kanya pong mga anak. Umiyak ka man magdamag, tiyak tatahan ka rin. Ito po yung katunayan. Lumuluha man ang iyong mga mata, may araw na papahirin niya ng ating pong Panginoon. Hindi yung sinasabing pagbabalik niya, hindi. Kapag ikaw ay nahihirapan sa problema, pinapahinga ka rin ng ating pong Panginoon, di ba? Dahil alam niya yung kapasidad na ating mga buhay, kung gaano natin kakayanin ang mga pagsubok na kanyang pinahihintulutan. Sabi nga nung iba, nagkasakit daw siya, niloob daw to ng Panginoon, ang tanggi ko. Sabi ko, wag mong tanggapin yan, hindi yan totoo, hindi yan niloob ng Panginoon, na ikaw ay magkasakit. Ang kalooban ng Panginoon ay kagalingan, hindi kailangan humingi ng pahintulot ng Panginoon kay Satanas upang ikaw ay magkasakit. No, hindi kailanman ginugusto ng ating pong Panginoon yun. Dapat po kilala natin ang ating pong Panginoon. Sabi nung iba, pinayagan ako magkasakit ng Panginoon. Galing sa Panginoon daw yung sakit niya. No. Big no. Hindi talaga galing sa Panginoon niya. Dahil ang gusto ng ating pong Panginoon sa atin, third John 2, yung tinatawag na holistic blessing. Malusog na pangangatawan, malusog na espiritual. Bakit po? Mahaba-haba pa ang ating takbuhin sa paglilingkod sa ating pong Panginoon. Amen po ba? Kaya napakasarap pong ipanalangin yung mga mahal natin sa buhay. Mag-speak po kayo ng life. Salvation sa ating mga mahal sa buhay. Hindi nyo alam, may ginagawa ang Panginoon sa inyong pananalangin. May ginagawa ang Diyos sa bawat pagbigkas nyo ng kanyang salita. May ginagawa ang Panginoon sa iyong buhay. Ang unang makararanas ng iyong mga binabanggit ng iba kung hindi ikaw. Ikaw yung unang makikinabang. Anong sarap po na paglingkuran at mahalin ng ating pong Panginoon. Magmahal ka ng tao, kahit nga asawa mo, di ba? So, iba pa rin. Iba ang pinakauna at pinaka-the best mong dapat mahalin. Walang iba, kundi ang iyong manlalalang. Hindi yung asawa mo, hindi yung anak mo, hindi kung ano man ang meron ka. Dapat talaga ang Diyos ang una sa buhay mo. Bakit? Siya yung nagpapagaling sa'yo ng lahat ng sakit karamdaman mo. Siya yung nagpapatawad ng lahat ng kasalanan mo. Humingi ka ng tawad sa kapwa mo, ewan ko lang kung agad ibigay sa'yo. Pero ang Panginoon, once na ikaw ay lumapit, hindi ka itataboy. Pag nanghingi ka ng kapatawaran sa kanyang kasalanan, sa iyong kasalanan, patatawarin ka agad. Huwag mo lang ulit-ulitin. Dahil ikaw din ang mapipinsala niyan. Kung sa ating pong kalagitnaan may namumuhay pa sa atin sa kasalanan, kapatid, pwede mo nang itakwil yan. Huwag kang manahan dyan. Iba yung naglilingkod ka sa Panginoon ng iyong puso ay puro at pure sa harapan ng ating pong Panginoon. Napakasarap po nun. Hindi tayo yung parang gray. Alam niyo yung gray, di mo maintindihan kung itim, di mo maintindihan kung puti. Maganda po na tayo ay tinubos ng mapulang dugo ng ating Panginoong Hesus at ang pagka-gray na yan ay wala ng puwang sa ating pong mga buhay. Amen? Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Kaya nga, sabi niya, ang pinakadakilang bago sa bawat umaga sa buong kasaysayan ay ang linggo.
ng pagkabuhay. Pagkatapos ng pinakamahabang gabi, ang pagdakip, ang paglilitis, ang pagpako sa krus, ang paglilibing, ang tahimik na Sabado, dumating ang umaga. At sa umagang iyon, hindi pa rin maubos ang kabutihan ng Diyos. Hindi pa rin ito napagod ng lahat na nangyari noong Biyernes. Walang laman ang libingan bago ang mga awa. Ang muling pagkabuhay ay pahayag ng Diyos na walang gabi, na walang katapusan. Tiyak ang umaga ay darating pa rin sa ating pong mga buhay. Amen? Yun daw yung pinakamagandang bawat umaga, yung muling pagkabuhay ng ating pong Panginoong Yesus. Dahil magmamahal na araw na, no? Sabi nga, yung iba patay daw ang Diyos pag mahal na araw. Never, kailanman ang Diyos ay hindi namamatay. Ang Diyos ay nananatiling buhay at iyan ay naninirahan sa iyo at sa akin at sa mga mahal natin sa buhay. Amen? Ang kinina po natin yon. Minsan pag kagaya po nung couples, tinatanong ko po yung iba, attend po kayo ng couples. Ayaw doon ng kanilang mga asawa. Bakbakan mo sa pananalangin. Walang mahirap sa ating pong Panginoon. Amen? Yung hindi mo kayang gawin ng Lord. Kaya mo bang magpalit ng puso ng tao? Hindi. Ang may kakayanan lang nun ay yung nandoon sa Ezekiel 36:26. Kayang magpalit ng puso ng Diyos, yung pusong masuwayin, kaya niyang palitan ng pusong masunurin. Amen? At ang mga kaisipan, kaya ba nating baguhin ang mga kaisipan ng tao? Hindi. Pero sabi niya sa Romans chapter 12 verse 2, kaya niyang i-renewed, baguhin ang pag-iisip ng tao. Ikaw at ako kasama ron. Amen? So ganyan po ang katapatan ng ating pong Panginoon. Kaya ang araw, yung pinakamagandang umaga, ay yung linggo ng pagkabuhay. Ang muling pagkabuhay ay pahayag ng Diyos na walang gabi na walang katapusan. Tiyak na ang umaga ay darating pa rin sa ating pong mga buhay. Kabutihang pumasok sa libingan kasama ni Jesus ay lumabas kasama niya bago, puno at available sa bawat umaga para sa lahat ng naglagay ng kanilang buhay sa ating pong Panginoon. At tayo po, congratulations po sa bawat isa. Tayo po ay isinali ng ating pong Panginoong Hesus doon. Kahit papusikit ng kadiliman, sabi niya, nagigising ka ngayon sa isang resurrection. Side ng kasaysayan, bago ang kanyang awa, may umaga pa rin na sisilay sa iyo at sa akin na patuloy na nag-aabang habang tayo ay nabubuhay. Amen? Kahit anong dilim, kahit anong bagyo, kahit anong salimuot, ang lahat ng ito ay mayroong katapusan. Lumilipas, nagpapalit ng panibagong bukas. Mayroong maganda, mayroong pangit. Ang kagandahan lang doon sa Panginoon, lahat maganda dahil ang plano niya sa atin ay katagumpayan, hindi kasawian. Katagumpayan, kasaganaan, hindi kakapusan. Amen po ba? Sa Jeremiah 29 verse 11, sabi niya, for I know the plans I have for you. Diba? Sa akin po, ang termino ko po doon, prosperity, not scarcity. Prosperity, not calamity. Amen po? Dagdagan niyo po yung mga dinideklara po nating salita ng ating pong Panginoon. At ako po ay natutuwa sa ating pong Panginoon dahil minsan sa kapaguran, mananalangin kami, binigay sa yung mga dapat ipanalangin ng Panginoon eh. Ako po ay natutuwa at may inaalagaan po akong mga ipinapanalangin at nadadagdagan po yun dahil inilalagay po ito ng ating pong Panginoon. Minsan nagtatanong po ako sa isip ko, Lord, papanalangin ko ba to? Pag ang Diyos ang naglagay ng mga taong yon na ipapanalangin mo, tandaan mo, kailanman hindi mo to makalilimutan. Kahit ano pa ang maging kita mong sitwasyon, hindi mo to kaliligtaan, mababanggit at magbabanggit ito. Bakit? Inilagay yun ng Panginoon para masaksihan mo ang gagawin niya sa mga taong ipinapanalangin mo. Amen? Hindi tayo ang gagawa nun, kundi ang ating pong Panginoon. Kaya ako, yung mga ipinapanalangin ko po na yun, lagi ko pong ina-update, lagi ko pong kinukumusta. Kumusta na po yung anak nyo na ganyan. One time po, nandun po ako sa elevator sa Chateau. May nakita po ako isang bata doon na parang sped siya. Sabi nung bata sa akin, where are you going? English speaking pa, no? Sabi ko, where are you going? Sa church.
Tapos sabi nung pasensya na po kayo kasi hinahaplos niya ako. Bata pa. Sabi niya, pasensya, sabi nung nanay, pasensya na po kayo kasi parang sped niya siya. Ano po ang pangalan niya? Hiningi ko po yung pangalan niya. Idinagdag ko po yun sa akin pong mga ipinapanalangin. At alam ko po, isang araw, gagawin ng Panginoon yung kanyang sinabi sa Psalms 139 verse 13 and 14. Siya ang lumikha sa mga batang katulad ng mga batang yon at gagawin niya ito isang araw perfectly, wonderfully, sila'y magpapunction normally in Jesus' name. Lagi ko po yung dinideklara. At ako po ay natutuwa, alam ko isang araw, ako ay makakatunghay at mamamasdan ko kung anong gagawin ng Panginoon sa kanila pong mga buhay. Manghihinayang po ba tayo? Lord, parang wala namang nangyayari sa'yo, sa paningin mo. Pero kumikilos ang hukbo ng kalangitan sa bawat panalangin mo na iyong binibitiwan ayon sa salita ng ating pong Panginoon. Dahil po ang Diyos at tinatawag niya, ito hindi nagbabago bawat umaga, kagaya po ng ating pong pinag-aaralan. Pangatlo po, sabi niya, dakila ang kanyang katapatan. Nasa Panaghoy chapter 3 verse 23 letter B, ang kabutihang nakasalalay sa kung sino ang Diyos, hindi kung sino tayo. Hindi nakasalalay sa iyo ito. Ang ikatlong bagay na sinasabi ng talatang ito ay ang pundasyon ng dalawang panguna. Dakila ang iyong katapatan, hindi ito karagdagang salita na idinagdag sa huli. Ito ang dahilan kung bakit totoo ang dalawa panguna. Hindi natatapos ang kanyang kabutihan. Bakit? Dahil dakila ang kanyang katapatan. Bago ito sa bawat umaga. Bakit? Dahil dakila ang kanyang katapatan. Ang hindi mauubos araw-araw na bagong kabutihan ng Diyos ay hindi nagmumula sa kalidad ng ating debosyon o konsistensya ng ating pananampalataya. Nagmumula ito sa kanyang sariling karakter. Sa katotohanan siya ang uri ng Diyos na siya at hindi siya nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Hebrews chapter 13 verse 8. Kaya nga ang Diyos, kahit saan ka naroon, nakikita tayo ng ating pong Panginoon. Siya yung Diyos na laging sa atin ay nagbabantay paglabas at pasok ng ating pong mga pintuan. Siya ang Diyos na kailanman ay hindi natutulog. Handa ka niyang dinggin sa iyong mga panalangin at hinaing. Kaya niyang isupply sa iyo ang lahat mong pangangailangan. Buksan mo lamang ang puso mo sa ating pong Panginoon. Kasarap po ng mga salita, paglabas mo ng pintuan, nandyan yung Psalms 121, 1, 2 hanggang 4, na sinasabi niya, ako ang Diyos na hindi natutulog, na lagi kitang binabantayan. Kaya sa bawat oras at gunita ng ating pong mga buhay, napakasarap sambitin na may Diyos sa atin na laging nagbabantay at laging nag-iingat. Sa pagtawid mo sa daan, meron po kami dating kasamahan dyan sa aming puntalyer, yung pong kanyang asawa tumawid lang sa karsada na matay agad. Imagine nyo yun, nabunggo lang motor. Pero ang katotohanan po nun, iyon na po yung kanya talagang tinango ang buhay. Yun na yung kanyang binigay ng Panginoon sa kanya pong buhay. Tayo po, ilang tawid tayo sa karsada. Ilan tayong hakbang palabas sa ating pong tahanan na ang katapatan ng Lord ay ating nararanasan pagdating ng gabi. Sama-sama tayong pamilya, payapa ang ating pong mga buhay. Mahimbing kang natutulog, may bonus ka pang paghihilik. Yung sarap at kapayapaan ng iyong tulog. Amen po ba? Hindi kayang bilin ang sarap at himbing ng tulog. Hindi nakukuha to sa haba ng oras at iksi ng iyong pagtulog. Ito'y nakukuha sa presensya at kahabagan ng Panginoon sa ating pong buhay. Kaya maiksi ang oras at mahaba ang iyong tulog, isa lang ang nagbigay nito, walang iba, kundi ang Diyos na naging matapat sa buhay mo at buhay ko. Amen po ba? Kahit sabihin pang 1 oras ang tulog mo, o sabihin 8 oras ang tulog mo, sa Panginoon parehas lang yan dahil siya yung nagbigay ng kapayapaan. Bakit ka po nakakatulog ng masarap at mahimbing? Payapa ang iyong kaisipan. Amen po ba? At kada umaga nasasabi ka na siya ay kausapin at panalanginan. Napakasarap pong kausap ng Panginoon. Sasabihin niyo sa akin, sumasagot ba siya? Sumasagot po at nagsasalita ang ating pong Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya dalasan niyo pong kausapin ang ating pong Panginoon dahil siya ay tapat sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi natatapos ang kanyang kabutihan sa ating pong mga buhay.
Kaya nga, sapagkat ako ang Panginoon, sabi niya, hindi ako nagbabago. Kaya naman kayo, mga anak ni Jacob, ay hindi nalipol. Nandiyan po yan sa Malakay chapter 3 verse 6. Dito kinukonekta ni Malakias ang lahat mula sa kabila. Hindi nalipol ang Israel, hindi sa kabila ng lahat ng kanilang mga pagkakamali, kundi dahil hindi nagbabago ang Diyos. Kapag wala ka ng maiyalok o wala ka ng nararamdamang maganda pa yata ang buhay, o ito ang mensaheng kailangan nating marinig. May mga panahon sa ating buhay na parang wala ka ng maidulot o wala ka ng saya, na wala na ang gana mo sa pananalangin, nararamdaman mong matagal ka ng hindi nagbabago, parang bumabalik yata. Wag naman. Di po ba? Nararamdaman mo parang ganito ka pa rin. Parang mabagal yata yung pagbabago mo sa parehong pagkakataon. Sabi nga, parang manipis na. Pag sinabing manipis, ano ba yung sinasabing manipis? Papel? Parang manipis na yung iyong pananampalataya. Konting bagay, ikaw ay nag-aalala. Konting usapan, pinahahaba mo na. Hindi ka na madaling umunawa. Kapag po hindi ka na madaling umunawa, bumalik ka lang sa salita ng Lord at bibigyan ka ng Lord ng pangunawa at karunungan dahil andyan ang kanyang mga salita. Amen po ba? Kapag ikaw ay estudyante at nahihirapan kang sumagot sa mga exam, sa iyong eskwelahan, patuloy kang bumalik sa ating Panginoon at manghingi ka ng tulong sa Kanya, tatalas ang iyong kaisipan dahil ang Diyos ang author ng karunungan. Amen? At katalinuhan. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Kaya nga sa mga ganitong panahon, ang isang kabutihan ay nakasalalay sa iyong katapatan. Wala kang pagkakataon, pero ang kabutihang nakasalalay sa katapatan ng Diyos, nandito. Ito ang eksaktong sandaling maubusan ka na, dakila ang katapatan ng ating pong Panginoon. Iyan ay hindi payag tungkol sa kung ano ang nararapat sa may akda. Pahayag ito sa tungkol sa kung sino ang Diyos at dahil siya ay siya, available ang kabutihan ngayon sa gitna ng guho kahit walang maidulot dahil hindi siya nagbabago. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Sabi niya, ang tatlo nagtataglay ng lahat. Bumubuo ng kalungan para sa anumang bagyo sa ating pong mga buhay. Hindi natatapos. Walang expiry date, walang punto ng pagod, walang sitwasyon na makapibigil dito. Kaya nga, bago sa bawat umaga, nagre-renew kahit anong panahon, kasama na yung mga panahon na walang ginawa para sa karapat-dapat dito. Dakila ang katapatan ng Lord, nakasalalay sa hindi nagbabagong karakter ng Diyos, hindi sa palaging changing ng katapatan natin. Ito ang kumpletong sagot sa tanong na, may kabutihan pa ba para sa akin, para sa atin? Pagkatapos ng pagkakamali, pagkatapos ng mahabang gabi, pagkatapos ng gulo o anumang sitwasyon sa ating pong buhay, sabi niya rito, oo, hindi ito natatapos. Bago ito ngayong umaga, hindi nagbabago ang pinagmulan nito. Dahil ang kabutihan ng Diyos ay hindi available sa iyo dahil sa iyong katapatan, available ito dahil sa Kanya. Iyon lang ang pundasyon na hindi kailanman gumuguho at hindi guguho kailanman. Amen po? Kung tayo man ay hindi tapat, ang Diyos ay nananatiling tapat sa ating pong mga buhay. Sapagkat hindi maaaring ikaila ng Panginoon ang kanya pong sarili. Sa 2 Timothy chapter 2 verse 13. Sinabi ni Pablo, basahin po natin. Kung meron po dyan, wala po ba? So sabi po rito, sinabi ni Pablo, ang katapatan ng Diyos ay hindi nakasalalay sa katapatan ng kanyang bayan. Nagmumula ito sa kanyang sariling lakas. Hindi mula ito sa kung sino siya. Kaya nga ang kabutihan ng Diyos ay nagpapatuloy hindi dahil tinupad natin ang ating bahagi, kundi dahil hindi niya maaaring itigil ang pagiging sino siya. Ang katapatan ng Diyos na sinasabi ng mga panaghoy ay pinakamalinaw na nakita sa krus. Sa Kalbaryo, ang katapatan ng Diyos ay hindi natugunan ng katapatan ng kanyang mga tao. Kung hindi, sabi niya rito, ng kanilang pag-abandona,
pagtanggi at pagtataksil. Kung titingnan po natin, nung si Jesus po ay pinako sa krus, nawalan po siya ng mga tao sa kanya pong paligid. Maaaring sa atin din pong mga buhay, pakiramdam natin minsan nag-iisa tayo, pakiramdam mo lang yun. Dahil ang damdamin ay paiba-iba. Ang sigurado, ang sinabi ng Panginoon, ako ay sumasayo. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan, lakasan mo ang iyong loob, huwag kang matakot. Napakayaman ng mga salita ng Panginoon. Makukumpleto mo yung panalangin mo sa pamamagitan ng salita ng Lord. Hindi sasagutin ng Panginoon dahil magaling kang manalangin. Sasagutin ng Panginoon ang iyong panalangin dahil sa kanyang mga salita na binanggit mo. Hindi niya kayang itanggi yun. Tandaan mo ang iyong mga salita, ang iyong mga bibig. Ang ating mga bibig, there's so many blessing nasa iyong mga labi. Sabi nga niya, lilipas ang langit at lupa, subalit ang kanyang mga salita, hindi kailanman mawawala ng bula. Yan po ang kanyang mga katagang sinabi sa ating pong mga buhay. Kapag po ang mga salita ng Lord ay binabanggit mo sa iyong sarili, kukumustahin ko po kayo, ito po'y nagkakaroon ng kaganapan ba sa inyong mga mabuhay? Totoong-totoo po. Bakit po? Siya nang may sabi Sa John 16:33, di po ba sabi niya, ang salita niya ay buhay at Espiritu. Sino po ba tayo upang paglagakan ng Espiritu ng ating pong Panginoon? Di po ba? Tayo ay kanyang nilikha lamang. Sa ating pong conclusion, sabi niya, sa gitna ng bago sumikat ang araw, hindi pa umalis ang sumulat ng mga panaghoy sa guho nang isulat niya ang salitang ito. Hindi niya ito sinulat looking back na tapos na ang lahat. Sinulat niya ito habang nandoon pa rin siya sa gitna ng kaguluhan sa kanya pong buhay. Kung titingnan po natin, kaya mo pa bang purihin ng Panginoon sa gitna ng kaguluhan sa iyong buhay? Ang sagot po dyan ay oo. Bakit? Dahil siya ang Diyos ng katahimikan at kapayapaan. Kaya nga ang tatlong katotohanan, ito na description na kung paano mo nararamdaman ang buhay, deklarasyon ito na kung sino ang Diyos sa iyong buhay. Marahil ngayong araw po, may dala-dala kang sariling version ng iyong panaghoy. Isang sakit na hindi pa gumagaling, isang pagkakamali na paulit-ulit mong iniisip at ipinipilit mong iwasan pero kumikintal pa rin sa iyong isipan. Sabi niya, isang panahon ng kahirapan na mas matagal kaysa sa inaakala mo. Isang umaga na hindi, sabi niya, pakiramdam na bagong umaga, parang wala lang. Parang continuation pa rin ng isang napakahabang gabi. Ang sabi po ng ating pong Panginoon, ang pag-ibig ng Panginoon ay hindi natatapos ang kanyang awa. Hindi mauubos bago ang mga ito. Sa bawat umaga, dakila ang Panginoon sa kanyang katapatan. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Sa umaga pong ito, binibigyan po tayo ng pagkakataon ng ating pong Panginoon upang siya ay pasalamatan sa kanya pong katapatan, sa ating pong mga buhay, sa ating pong pamilya, sa lahat ng aspeto ng ating pong buhay. Sige po, tayo po ay manalangin. Banggitin natin sa ating pong mga puso ang katapatan ng Panginoon na hanggang ngayon nananatili siyang tapat kahit tayo ay hindi tapat. Hindi ayon sa ating kakayanan, hindi sa ating mga nagawang kabutihan, kundi ito ay dahil sa pagiging Diyos niya sa ating pong mga buhay. Yes, oh God, napakarami po naming amang, napakaraming naming dapat ipagpasalamat sa iyo, oh God. Malimit, Panginoon, sa aming pong mga buhay, kinakapos kami't kinukulang. Hindi sa anumang bagay, Panginoon, kundi una sa pakikipag-ugnayan sa iyo, O God. Salamat po ng marami sa iyong dakilang katapatan. Niwala sa isa sa amin na makapagsasabi, Panginoon, na kami iyong pinabayaan. Na kailanman, Panginoon, hindi mo narinig ang aming tinig. Lagi mo itong naririnig, lagi mo nasasaksiyan ang aming pong buhay. Kami, Panginoon, ay nagkulang sa iyong harapan. Ikaw na Diyos, na patuloy na umuunawa sa amin sa lahat ng aming pagkukulang sa iyong paanan. Patuloy mo kaming inaabot ng iyong makapangyarihang kamay upang ibalik sa iyong presensya, upang ibalik sa iyong piling. Patuloy mo kaming ipinaalalahanan sa lahat ng aming pagkukulang.
May mga pagkakataon na sa amin pong buhay, mas inuuna namin ang mga bagay na walang halaga kaysa sa'yo na nagdudulot sa amin ng buhay. Nananatiling katapat sa kabila ng aming pong pagkukulang. Ama naming Diyos, kay buti mo at kay tapat mo sa aming pong mga buhay. Salamat po ng marami sa iyong malawak na pag-unawa. Hindi ka bumigay, hindi mo kami give up. Tiniis mo ang lahat doon sa krus ng Kalbaryo upang maranasan namin sa iyong pagkabuhay ang pinakamasarap na umaga na mararanasan namin simula ng kami, Panginoon, ay nakipag-isa sa iyo. Salamat po ng marami, Panginoon, na may Diyos kaming iniiyakan. May Diyos kami, Panginoon, na nilalapitan. May Diyos kami na patuloy na umiintindi sa amin, na nagsasabing, hindi kita iiwan, hindi mo kami pababayaan, laging nasa amin ka, lagi kang nasa aming tabi, lagi mo kaming binabantayan, sinusupply mo ang lahat ng aming pangangailangan, ikaw ang pastol ng aming pong buhay, ikaw ang aming dakilang Jehovah Rapha na nagpapagaling sa lahat ng uri ng aming sakit karamdaman, ikaw ang dakila naming physician, you are the great healer, Panginoon, ikaw pa rin ang great counselor, Panginoon, sa amin pong mga buhay. Ikaw pa rin, Panginoon, ang pinakamasarap naming kaibigan na kailanman hindi kami itataboy, hindi kami pababayaan, hindi kami iiwan. Pag nanghingi kami sa iyo ng karunungan, sagana kang nagbibigay, hindi lamang sa pinansyal, kundi sa lahat ng aspeto ng aming pong buhay. At kapag kami, Panginoon, ay nalayo, ikaw pa rin ang gumagawa ng paraan upang kami muling bumalik sa iyong paanan. Salamat po, Panginoon, sa iyong dakilang katapatan, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. At isinama mo pa rin, Panginoon, ang amin pong mga mahal sa buhay. Kay buti mo, Panginoon, kay tapat mo sa amin pong mga buhay. Salamat po, Panginoon, at kami pinili mong dilala mo sa lugar na ito. Sinali mo kami sa parada ng tagumpay. Sinali mo rin pa rin kami, Panginoon, sa mga pinauulanan mo ng pagpapala araw-araw. Isinali mo pa rin kami, Panginoon, sa binibigyan mo ng buhay at lakas upang ikaw ay mapaglingkuran. Isinali mo pa rin kami, Panginoon, upang kami minsan pa sa iyong tagumpay ay patuloy, Panginoon, magdulot ng kagalakan sa iyong puso. Salamat po, Panginoon, at higit sa lahat, isinali mo pa rin kami isa sa kinahabagan mo, O God. Salamat po ng marami. Tunay nga, Ama, na wala kaming maipagmamalaki sa iyo. Layo sa iyo, Panginoon, wala kaming magagawa. Subalit ikaw ang siyang pumili sa amin. Ikaw ang nagsabi, Panginoon, kami ay mamumuhay ng karapat-dapat. Sasagana kami sa gawang mabuti at lalawak ang aming pagkaunawa sa iyo. Iyan ang sinabi mo sa amin sa Colossians chapter 1 verse 10. At ito po, Panginoon, ay patuloy naming pinangahawakan dahil ikaw ang Diyos na nagsalita. Gagawin mo ang anumang naisin mo. Ang iyong paraan ay hindi namin kaparaanan. Ang aming kaisipan ay mayroong kaisipan na katulad ng aming pong Panginoong Hesus. Kaya naman, Panginoon, sa umaga pong ito, parangal po naming ibinabalik sa iyo ang lahat ng papurit, pagsambat, pasasalamat sa iyong paanan, aming Panginoong Hesus. Sa iyo po, Panginoon, ang karangalan at kalwalatian. Ito po ang aming panalangin sa pangalan mo, aming Panginoong Hesus. Amen and amen.